Huli, daan naton, natural gyud nga ang lawas naton patyagon sa kakapoy, kapilaw, labi na kon parte sa Dios ang hisgutan, budlay gyud kayo sa tanan. Pero tandaan naton, ang Espiritu Santo amo ang nagahatag og kalayo sa sulod sa aton kasing-kasing. Kag sa sini nga kabuntagon aton padayonon ang aton gitun-an sa naunang Tesalonica sa kapitulo 5 sa bersikulo 19. Ini nga gitawag teksto mao kini ang gisiris naton as of not the flame burning of serving God from the altars of your heart. Ayaw pagpalunga ang siga sa kalayo diha sa imong kasing-kasing nga mao ang pag-alagad sa Dios. Aton usbon pagbasa ang International Standard Versions ingon pa diri, put out the spirit fire. In New King James, do not quench the spirit. And yes, of course, King James sa Cebuano, ayaw ninyo pagpalunga ang espiritu na mao ang kalayo. Lantaw na ton, as we continue this message today, lantaw na ton ang nature kag ang objective sa sining langit nun nga kalayo nga aton gitun-an karon labi na sa gihisgutan ni Apostol Pablo in 1 Thessalonians chapter 5 in verse 19. Yes, of course, gitun-an naton katong una nga Sunday nga usa sa mga natures sang kalayo nga langit nun is to quicken to us. Amo ni ang iya una nga himuon sa aton. Parihas karon. Amen. Karon kon way ka nagpuasa kagikapoy ka, katingalahan na na. Oh. Way ka nagpuasa kagdayon gipilaw ka, pangutan-a ang imo nga kaugalingon nga gipilaw ka. Ang word nga quicken meaning is to make alive, to come to life again or to revive. Kag amo ni ang trabaho sa Espiritu Santo. Yes, of course, kung lantaw na ton sa sining nga passage, many believers, especially the leaders, the pastors, even the church workers, have experiences burn out in the ministry or burn out in serving the Lord. Ako nagtuo, may mga panahon gyud sa kabuhi sa Kristohanon nga ma-burn out siya. Amen. Inang mapawong na ang kalayo diha sa iyang kasing-kasing. Kag hindi lang kay ang mga pastor ang maka-experience sini, hindi lang kay ang mga workers ang maka-experience sini, ang mga leaders ang maka-experience sini. Sometimes, ang gitawag ang mga Kristohanon maka-experience sa sini nga gitawag cases. As talking about burnout sa pag-alagad sa Dios. Pero abi nyo lang, ang pinakalisod nga burnout sa kabuhi, ining na burnout ka tungod kay busy ka sa trabaho. Amen. May mga cases kung kaisa tungod kay wala kanay pahuway. Itatanan mo ingon walay pahuway. Amo nang pinakakuyaw nga burnout nga tungod kay gispent nimo ang imo oras kag ang imo kusog sa pagtrabaho hangtod nga nawad-an ka og kusog kag kalayo sa pag-alagad. Gikapoy ka, gilaay ka, hindi tungod sa pag-alagad, kundi gikapoy ka tungod na overwork nimo ang imo kabuhi diha sa trabaho. Amo gani nang ang Kristohanon kinahanglan mo spend time siya sa relaxation. Mo spend time siya sa gitawag sa pagpahuway. Agod nga ma-restore balik ang kusog niya. Kung ang imo nga gitawag kabuhi, diri lang pirmi nakafocus sa imong trabaho, may panahon gyud nga pirmi ka na lang alingit,
pirmi ka na lang magpasingit, kaglabaw sa tanan, imo makita, hindi na nimo masabtan ang dagan sa imo kabuhi. Amo nang pinakakuyaw nga burnout sa kabuhi sa usa ka Kristohano. Yes, of course, we are studying about in 1 Thessalonians 5:19. We are talking about a burnout of a believers. Nagalambot ni siya, it is because, kung lantaw na ton, sa sini nga gitawag passage, because of discouragement and depression. Amen. May mga panahon kung kaisa nga galambot ang mga discouragement sa ministry, mga discouragement sa pag-alagad, labi na kon ang imo nga kabuhi, yes of course, napunan ka sa mga gitawag pagyaga-yaga, napunan ka sa mga pagsulay, kadayon napunan ka sa mga problema until such time nga na-discourage ka. Kadayon, sama sa kang Sister Duna, hindi ni malikayan nga may maghambal sa iya, nagbalhin ka manggod og reliyon. It will take discouragement sometimes sa kabuhi naton. Discouragement, depressions, this is one of a major strategy of Satan against Christians. And to attempt us to stop progress, we have an posing us back. Amo ng mga pamaagi kung kaisa sa kaaway. But tandaan naton, nag-start na, it is because of self-pity. Ang self-pity is the primary cause of depression. Amo ning natabo sa kang propeta Elijah. Lantaw na ton ang 1 Kings sa chapter 19 sa verse 3 kag 4 silang padare. Tungod niini nahadlok si Elias. Yes, we know the story of prophet Elias. Sa chapter 17 kag 18, labi na dito ang gitawag ang natabo sa Mount Carmel, katong gipamatay niya ang mga propeta ni Baal, kag sa pagkahibalo ni Jezebel nga mao na ang gibuhat niya, yes, gitreat ang iyang kabuhi nga patyon siya ni Jezebel. And yes, of course, ang pulong sa Dios naghambal, nahadlok si propeta Elias. And this time, nalambot sa iya ang burnout sa kabuhi. He is what totally discouraged and depressed. Amo ning gihambal niya. Tungod niini nahadlok si Elias og mikagiw siya ngadto sa Beersheba sa Huda uban sa iyang sulugoon nga gibili niya dito. Verse 4, apan siya mismo mipadayon og balig usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan og miabot siya og milingkod sa ilawom sa kahoy og nangaliya siya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. Ingon siya, husto na Ginoo, maayo pagmamatay na lang ako. Amo ning pinakakuyaw sa kabuhi sa usa ka Kristohanon kung ma-depressed ang iyang kabuhi, ang iyang handom amo ang kamatayon. Pero ang Biblia nagambal, gihumutan siya ni Queen Jezebel nga patyon. Ang rason nga mikagiw siya tungod kay hadlok siya nga patyon. Nakuha ninyo? Pero sa sini nga gitawag verse, nangamuyo siya, nga may na lang nga mamatay siya. Diri naton makita nga ang usa ka Kristohanon, kung ara na siya sa area sa discouragement, way naklaro ang iyang hunahuna. Lingya ang inyo tapad kung may klaro pang hunahuna. This is the key. Ang nature sa Espiritu Santo is to quicken us. Amo na nga, according pa sa notes naton, kung lantaw naton sa sining nga passage, discouragement and depressions, weary in well-doing, emotionally and mentally stressed, and then affects to our physical bodies. Yes, mag-start na siya. It is because gikapoy ka na. It is both emotions, psychologicals, it is both in spiritual, kag hangtod nga maapektuhan ang imo nga gitawag health. Amo na nga maluya ka na. Hindi ka na namian mismo bisan pa man diha sa pagsimba. It will affect everything sa kabuhi naton. Ang emosyon, grabe ang stress sa emotions. Amen? Ang stress sa lawas, kung matulog ka, maumpawan ka, wala na ni.
Pero ang stress sa emosyon sa amo ning pinakakuyaw. Amo nang pinakakuyaw nga sinugdanan sa burnout kung mas stress ang aton emotions kag psychological. So brothers and sisters, amo ni mga butang nga kinahanglan naton tandaan sa kabuhi nga ang Kristohanon front siya sa burnout. Amen? Singganay mo katapad, front ka sa burnout. Hindi ni kalikayan. Hindi ni kalikayan. Amo na nga kung kaisa, mabatyagan nimo ang kaluya, ang kakapoy, imo ma-experiensyahan ang dawalay gana sa pag-alagad. Imo dayon ma-experiensyahan, lain gyud sang una nga bag-o ka pa na-convert. Why? Front ang Christianity sa burnout. Amo na nga ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, it is what a word of command, a reminders, a motivation. Amen? It is a word of command, it is a word of motivations, it is a word of reminders nga ang Kristohanon hindi angayan nga palungon niya ang siga sa kalayo, nga mao ang siga sa Espiritu Santo. Kaya nga, prone ka sa burnout. Amo ni ang inyo pirmi ibutang sa hunahuna. Sabi mo lang, ang kabuhi sa Kristohanon tungod kay nagkabuhi siya sa sini nga kalibutan nga napunan sa pressure. Amen? Punan sa pressure, anxiety, napunan sa gitawag masiling naton sa kalibutan nga ara ang pagkinabuhi nga wala nagsubay sa katarong kag wala nagsubay diya sa pag-alagad sa Dios, hindi malikayan nga hindi ka maapektuhan. So brothers and sisters, let us motivate ourselves nga may ara sa aton nga hindi naton bagay palungon, amo ang pag-alagad sa Dios. Kag amo ni ang topic naton. Sabi mo lang si Samson. Yes, kapila na nakon gihambal diri. Duwalang kabisis makita nimo kang Samson nga nangamuyo siya. Kag ang prayer niya, ining duwa kabisis niya nga prayer ni sa panahon nga ara na siya sa ital-ital. Ini nga gitawag hitabo kung lantaw naton, tungod kay ang Espiritu Santo, amo ang nagakuikin sa aton, nagapakalayo sa aton. Amen. Iya ginahatagan kabuhi ang aton nga gitawag lawas aron nga kung magluya kini padayon kini nga maglagsik sa pag-alagad sa Dios. Amen. Tawa si Bradinho, pirmi lang full charge. Amen. Ang taon naton si Samson sa maghukom sa kapitulo 15. Unahon naton ang Cebuano pagbasa, sugdo naton sa verse 18. Unya si Samson giuhaw pag-ayo. Misangpit siya sa Ginoo ug miingon, yatagan mo ako kadaugan, kay kini bag-o na niya gipatay ang usa ka libo nga mga Pilistihanon paagi sa apapangig sa asno nga iya nga gitawag gigamit. Siling pa diri niya, gihatagan mo ako kadaugan, unya karon patyon ba ako sa kauhaw o ipabihag sa mga walay tuli nga Pilistihanon? Siling pa niya. Iya po ni gidala. Verse 19. Unya, ipaliki sa Dios ang yuta. It is very impossible. Diri naton makita that until even in the ancient, the previous, ang kamot sa Dios, nagalihok yun sa iya mga pinili nga katawhan nga mao ang Israel. Bisan gani karon ang gubat sa Iran kag sa Israel, it is amazing katong hospital nga naabot sa rakit, perti kadaghan og testimony nga ang kamot sa Dios amo ang nagtabon sa hospital. Amen. Kag sa sini nga bahin, walay tao nga may naghimo sini. It is only God Himself ang nagpabuak sa yuta. Amen. Gipaliki sa Dios ang yuta. Posible kayo. Unya, gipaliki sa Dios ang yuta sa lihi o bigula ang tubig. Miinom ni ini si Samson og nahiuli ang iyang kabaskog. Usa ang tubod ginganlag hakuri og anaa gihapon kining tubura sa lihi. Lang taon naton sa English,
ang Judge chapter 15 in verse 19 sa ERV nga versions. But God cleaved the hollow place that is in Lehi, and there came water thereout, and we had drunk, Spirit came again. Amen. Meaning, na-revive si Samson. And his spirit came again, and he revived, wherefore the name thereof was called in Hakori, which is in Lehi, unto this day. Meaning, ang kabuhi sa usa ka pinili sa Dios, hindi magsugot ang Ginoo nga hindi ka ma-revive. Mangita siya paagi nga ma-revive ka. Mangita siya paagi nga mabuhi pagbalik ang sasulod nimo. Amo nang ang ginahimo sa Espiritu Santo which upod sa aton pagkooperar sa iya. Mangita siya paagi nga mabuhi balik ang kalayo sa sulod naton aron nga kita magmainiton sa pagsimba kapag alaga diha sa buhi nga Dios. And that is what the word to quicken. Pakpakan naton ang Ginoo. Pag amo nang usa sa mga gitun-an naton atong una nga Sunday. And this time, lantaw naton ang Luke sa chapter 3 in verse 16 to 17. John answered, saying to all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fan in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather the wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. Sa Cebuano, kung lantaw na ton, busa, miingon si Juan kanilang tanan. Nagbunyag ako kaninyo, pinagi sa tubig, apan may muabot nga labaw pa kaayo kay kanako. Iligan ko patay dan sa sugatan. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Punyagan kamo niya, pinagi sa Espiritu Santo og kalayo. Verse 17. Nagkupot siyag pala aron lainon ang dagami gikan sa mga lugas ug unya tigumon ang trigo dito sa iyang kamalig. Apan ang dagami iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Brothers and sisters, ang Luke chapter 3 verse 16 to 17 may duwa ka kalayo nga gihisgutan dire. Amen. Kitang tanan mo ingon duwa ka kalayo. But a different significant. Ato ni pamation. Una, ang kalayo nga naghalin sa Espiritu Santo. Amen ba? And second, kung lantaw naton ang verse 17, ang kalayo nga dili mapalong. Amen ba? Sa inyo, ang verse 17, hindi pariha sa gihisgutan sa verse 16. Ang verse 17, it is talking about as if future tense. Waay paninatabo. Para sa aton, kag-alang sa mga tao nga nagkabuhi karon sa sining aton kapanahunan as presente. Pero ang verse 17, this is what if future things. Amen ba? Ano nga kalayo ang gihisgutan sa verse 17? Ini nga kalayo nga gihisgutan sa verse 17, literally, it is considered as the eternal fire of punishment. Amen ba? Kalayo nga walay pagkapalong. Diin kini nga kalayo nga way pagkapalong. Wala kini gihisgutan diri ibabaw sa yuta. Ining kalayo nga walay pagkapalong, gihisgutan kini, amo kini ang impierno, ang kasakitan nga walay katapusan. So meaning, ang verse 16,
kung dili nimo pasigahon ang imong kalayo nga hinatag sa Espiritu Santo, just in case kung mapalong ang kalayo nga ara sa sulod nimo, may gitagana ang Dios nga kalayo nga hindi mapalong. Nakuha ninyo? Balikon akon. Sa verse 16, if you feel sa pagpasiga sa kalayo nga halin sa Espiritu Santo, kay ini nga kalayo sa Espiritu Santo, hindi ni kay mo destroy sa imo. Ang kalayo sa Espiritu Santo, hindi ni kay amo ang maghatag sa imo sang silot nga walay katapusan. It is indifferent na ang kalayo sa Espiritu Santo, it is what imitafor. Ang kalayo nga walay katapusan, it is literal. Karon amo ning matabo. Kung dili nimo pasigahon ang kalayo nga ara sa sulod sa imong kasing-kasing, just in case kung mapalong na ang imong kalayo sa pag-alagad. Ingna imo katapad, kung mapalong na ang imong kalayo sa pag-alagad. Ayaw pagmahay kay may gitagana ang Dios nga kalayong hindi mapalong. Ayaw pagmahay. Amo nang hilabihan ang motivation sang Dios sa aton, ang iya nga gitawag encourage sa aton, tungod kay may nagpaabot nga kalayo nga hindi mapalong. Amuning butang aton kinahanglan kasigon sa aton kaugalingon. There are two kinds of fire, but a different significance. A fire that comes from the Holy Spirit. Kag ang kalayo nga halin sa Espiritu Santo, brothers and sisters. Kitang tanan mo ingon, ang kalayo nga halin sa Espiritu Santo. Ang kalayo nga halin sa Espiritu Santo because ang aton karon itawag itun-an, it is of not the flame burning, and this heavenly fire has a natures and objectives, meaning amuning natures niya, amuning kinaiyahan niya. Kag ini nga kalayo sa Espiritu Santo has itupol metaphorically. Number 1, bali ikaduwa na ni, itawag ni consuming fire. Kitang tanan mo ingon, consuming fire. Meaning, ang langit nun nga kalayo, sa King James, siya ang nagaut-ut. Sa Gunios, kalayo nga nagasunog. Silang padere sa Deuteronomy chapter 4 verse 24, for the Lord your God is a consuming fire. Ang tanan mo ingon, consuming fire. Idasnan sa Hebrews chapter 12 in verse 29, for our God is a consuming fire. What is the natures of this heavenly fire? Yes, He is what called a consuming fire. Nga ang pulong sa Dios, klaro gyud nga naghambal, ayaw pagpalunga ang kalayo sa Espiritu Santo, kay nga amuning kalayo sa Espiritu Santo, nga kung makapenetrate sa imo kabuhi, may himuon siya. Because the natures of this fire, the natures of this heavenly fire, He is what a consuming fire. Kung hindi nimo siya palungon, labaw na ang imong pag-alagad, may himuon siya sa imo kabuhi. Singa na imo katapad, may himuon ang Dios sa imo kabuhi. Amen. May himuon siya. Because, according pa sa notes na to, this heavenly fire was going to consume and burn all the works of the flesh. Ang iya gali sinisunugon ang aton unod-nun nga mga pagkabuhi. Ang iya sinilamuyon ang mga butang nga hindi makapalipay sa Diyos. Amo na nga baliko na kon, ini nga kalayo
kung tugutan ni mo ni nga hindi mapalong, may himuon siya sa imo kabuhi. Kaya nga, tandaan naton sa pag-alagad naton sa Ginoo, puno ta sa kaluyahon, puno ta sa bisyo. Ang tanan halos aris aton, hindi maayo ang aton batasan. May himuon gid siya sa imo. And this is what Heavenly Father. Amen? Hindi ni mahimo sang reliyon. Hindi ni mahimo sa imong mga ginikanan. Hindi ni mahimo sa imong asawa kag bana. Hindi ni mahimo sa mga doktor kag sa mga psychologist. Pero mahimo ni sang Dios sa imo kabuhi. Mahimuon ang Dios sa imo. Siling Padre, to consume and burn all the works of the flesh, weaknesses and infirmities. Ining word ng infirmities, klaruho na to ni, it is different from the word illness and sickness. Ang word ng infirmities, if you look in the Bible, it is the same nga gitawag term. But ang infirmities, lawom ni siya nga gitawag termino sa sickness kag sa gitawag masiling naton mga illness sa kabuhi. Ang infirmities, ang Luke chapter 8 verse 2, parehas sini, example naton. And certain woman who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come is 7 demons. Sino si Maria Magdalena? Sino si Maria Magdalena? Why may nakakilala? Sa inyo silingan? Si Maria Magdalena, usa ka babaye nga nagabaligya sa iyang dungog. Babaye nga nagahatag sang mubo nga kalipay. Karon, ano ang infirmities ni Maria nga daw sakit na niya? Kay mahimo ni siya nga sakit. Ano ang sakit ni Maria? Anong sakit ni Maria? Ano, Brad Duming? Manyak. Ang sakit niya ara sa sexual nga sakit. Palati ani, and that is what considered as infirmities. Kita amo na ang aton kabuhi sang una. Amo na may mga term usay inang kleptomania. Ba? Waay na hindi na niya gusto pero iya na buhaton. That is considered as infirmities. Hindi na makahatag kabag-uhan ang reliyon, hindi makahatag kabag-uhan ang mga doktor, ang makahatag sini ang buhat sa Diyos. Pakpakan na tunugin. Meaning, kung ang kalayo sa sulod sa imong kasing-kasing sa pag-alagad, nagasiga ni, mahimuon siya sa imong kabuhi. Amen. Lantawa lang aton mga igsoon diri sa nagpadayon sila sa pag-alagad, sa dira nga wala nila gipalong ang siga sa ila kabuhi, nagmatinud-anon sila sa pagtambong, bisan pa man sa prayer meeting, bisan pa man sa gitawag family prayer group, bisan pa man sa fasting and prayer, until such time ang tanan nila nga gitawag worldly or fleshy or carnality isunog anap-anam sa Espiritu Santo, because the work of consuming fire, it is to burn all the works of the flesh, weaknesses, and infirmities. May mga kaluyahon ta. Pero tungod sa tabang sa Espiritu Santo, anam-anam ang kaluyahon naton, it will turn strength kay nga ang Dios nagtabang sa imo. Unang Dios nga aton gialagan. Ingon pa diri sa notes naton, kung lang taon naton ang pulong sa Dios. Ang word
sa Ephesians chapter 5 verse 27. That he might present here to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Dito sa AC English, so then he could bring it to himself as a beautiful church without any bad or dirty mark on it. He could bring it to himself as completely good church with nothing wrong. Ang prices sa Ephesians chapter 5 verse 27, ining word nga spot or wrinkle. Ano ganining wrinkle? Lantawa ang agtang sa imong tapad. Amo nang mga dato, kung magpadirma sila, ila kinakuha ang kunot sa ilang agtang. Amen? Pero dili gyud kapunggan, kay ang tao may katigulangon. But this is what a metaphor that Apostle Paul speak to us in Ephesians 5:27. Ang word ring nga spot or wrinkle, yes, dito sa Easy English versions, bad or dirty mark. Amen? Meaning, right now, the church was covered by the work of the flesh. Worldliness and righteous character. Damo karon mga nagapakakristuhanon pero way gyud na bag-o ang batasan. Way na bag-o ang kinaiya. Waay na bag-o ang sasulod. Because the church today, it is almost covered by the work of the flesh. Hindi na spirituhanon. Amen? Kalakaw sa gitawag unod nun nga pagkabuhi. Paliko naton, sa way pata nagkristuhanon, we are considered as carnal. Ang aton hunahuna, ari lang sa sini nga kalibutan. Amo ganina nga ang Dios sa gidawat naton, si Kristo Jesus nga aton personal kag bugto nga manuluwas, ang Espiritu Santo niya na nagpuyo kanato. So meaning ang Kristohanon karon, he has a dual nature by means of carnality and spirituality. Hindi naton pagpalabuan ang carnality. Kay kung mahimo ka nga karnal, may mga posibilidad nga ang imo handom sa spiritual magakawala na nga magakawala. Way ka nakandom bisan pa man sa pagka mainiton sa pag-alagad, mapatay ang imo desire sa spiritual kung ang carnality among gipalabaw nimo sa imo. Ilang taon na ton ang gistate diri ni Paul sa word nga flesh. Flesh is the combinations of worldly conscious and self-conscious. Worldly conscious, it is what came from the body. Self-conscious, it is came from the soul. Yes, it is the combinations of worldly conscious and self-conscious equals flesh, and flesh is the seat or vehicle of sinful carnal nature. Una nga kita, na tao ta nga makasasala. Kanay mo katapad, na tao ka nga makasasala. You have a carnal, sinful nature. Pero salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Parehas sa igsuon naton nga nangin pastor dito sa Pasay, like kay Pastor Vic. Amen. Lantawa, ang gihimo siya sa Dios. I-transform ang iyang kabuhi from homosexual, kagdayon nangin pastor siya. Parehas sa aton. Pagsugod naton alagad sa Dios, puno ta sa mga bisyo kag kaluyahon. Sugal, inom, sigarilyo, babae,
Ara na sa kabuhi na ton. O bito nang ako, nakasilinggi ko sa akong kaugalingon, kung ikaw sa kabatanon, nga ikaw ang na-convert, ang imo prayer, ang imong ginikanan na-convert, makonvert, kag sa na-convert na, ikaw na pud mismo ang nagluya. Sabi mo lang kadako sa inyong kadaugan nga may ginikanan na kamo nga born again. Why ni na-appreciate sa mga young people? Sino mga young people diri? Why ninyo na-appreciate nga may ginikanan kamo nga born again? May ginikanan kamo nga hindi na inom ang iya giatinder. Amen? May mga ginikanan na kamo nga ang iyang concern ang inyo na pagkabuhi kag ang inyong pag-eskwela. Kung why ni na-convert, magunahuna ka na sa inyo? Ay, hindi na magunahuna sa inyo. Hindi nga na. Natawa lang, sa way pa kamo na Kristohanon, ang iban sa inyo gitubuan na hubag-hubag. Tungod sa kalisang ninyo nga kung mamauli ang inyong ginikanan, magsigig maoy kamo ang pasingtan. Way kamo malipay sina. Pagkadako sa aton kadaugan. Nga kita, nga mga bata, nga nataw sa Kristohanon nga gitawag kabuhi, aton i-grab ang opportunity nga magmalipayon ta sa ginikanan nga aton gipangamuyuan. Dako sa kadaugan, ako ang giginalantaw sa kabuhi. Nagkasiling ko, kung way ginikanan nga Kristohanon, mabudlayan kagyot. Palisdan ka. Wala tawa kay ang inyong ginikanan, mga Kristohanon, hindi ka mabudlayan, magkadto sa simbahan, manangid ka, hindi ka mabudlayan, tilawin ninyo kundi Kristohanon. Pakan na to ng Ginoo. Meaning, may nakambyo na. May nausab na. This is the seat or vehicle of sinful nature. Ang aton tawhanon nga kinaiya. Bisan gapuson pa ni, maghimo gini siya sala. Kay karnal ni. Ang iya sini ginahimo, pirmi ni malipay. Pantoblan ninyo sa fasting and prayer, ano ang number one nga hindi malipay? Ang imuunod. Pantobla sa fasting and prayer, do gina-torture ka. Hindi malipay ang unod sini. Hindi malipay. Amo na nga kung mahimo, grabing balibad naton kay hindi na among enjoyment naton. Unang ang Bible, may term si Christ nga self-denial. Hindi ka kapalapit sa Dios kung hindi nimo i-deny ang imo carnality. Kaya ang carnality nimo ang gipangita sini is always happiness. Hindi ni siya gusto nga masub-an. Ang iya sini gusto, manamian siya pirmi. Tobla, kung maglantaw ka sa pagkaon nga may nga pagkaluto, ang imo dayon laway gatulo. It is a work of the flesh. Pero why ko kakita dire nga may naglaway sa espiritual. Na to ng Galatia in chapter 5 verse 19 to 21. Sayon kayo ang pagkila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayong pagpakighilawas. Ugaw og hilas nga mga buhat. Tawbla ninyo ang kalibutan naton karon. Grabe ang hilas karon nga mga buhat. Ingan. It is almost saturated ang influence karon, grabe. Grabe ang influence. Dira naton makita ang hilas nga mga buhat. Ini nga panahon lain na ni. Inani nga panahon. Amuni ang ebidensya sa tawhanon nga mga kalihukan. Verse 20. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay. Kining pagpamarang, gitawag kini dito sa gitawag Revelations as parmakia. Ako na nigi-lecture sa inyo.
Hindi ni kay witchcraft nga term. Ining pagpamarang, it is gitawag kinig parmakia. Came from the word pharmacy. Meaning, ang pagpamarang, it is considered as another nga term sa root word, it is drugs. Amen. Natawag lang ninyo karon, harap-harapan na ang drugs. Amo ng term nga pagpamarang. It is came from the word pharmakia. In root word means pharmacy. Anong ara sa pharmacy? Drugs. Amo na ang mga butika gingalanan nag-drugstore. Amen ba? Kaya kung gingalanan nag-drug addict, why may magpalit? Amo na ang parmakiya. Makita ini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin. Katoblan ninyong tao, ang masiling na ton, ang tao nagkabuhi sa sini nga bahin, ang pagdinumtanay, kilbingkil. Kung ikaw Kristohanon nga way kakahibalo sini, posible nga madaha ka sa sulob sa kinaiya sa sini nga mga tao. Madaha ka sa sulob sa kinaiya sa sini nga mga tao. Pagbahin-bahin, kadayon ang verse 21, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, o uban pang mga butang na sama niini. Amuning ebidensya sa mga tao nga nagkabuhi sa tawhanon nga kinaiya. Mga kaigsuonan, dalaygon ang ngalan sa Dios kay nga isa ka nga gipabati sining sa Ginoo. Ano panghambal sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3? Siling padiri niya sa unang Korinto kapitulo 3, mga igsuon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tao, sa mga taong espirituhanon. Kinanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibutanon o mga masusupa sa Kristohanong pagtuo. Kaniadto gibuhi ko kamo gatas og dili sa gahing pagkaon, kay dili pa man kamo andam niini ug bisan gani karon dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon. Kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga mga taong kalibutanon. Amen. Ang mga tao nga karnal, hindi nimo makita ang spirituality sa iya kabuhi. E dili ba ang inyong kasina, ang panagbingkil, nagpailaman nga kalibutanon gihapon kamo og nagsubay ni ining dalana. Hindi na naton mahisgutan ang uban, pero bahin na sa aton tawhanon nga kinaiya. Amen. Amo na nga ang Espiritu Santo sama sa kalayo. May himuon siya sa kabuhi naton. Pakpakan naton ng Dios. According pa sa notes naton, yes, in Romans chapter 7 verse 18, for I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. Walay maayo kanako. Kadayon ang Romans chapter 7 verse 25, for in the flesh the love sin therein. Ang ari sa aton ang sala kay nga nataw ka nga may carnal sinful nature. Ang gihambal niya sa 1 Corinthians, sa Galatians, sa chapter 6 verse 13, for in the flesh the gospel of life. Amen. Amo ni ang ara sa carnality. So brothers and sisters, self is the center of carnality. Self is restless. Lantawa lang. Bisan panahon sa aton simba, tingi ang inyong tapat. Grabe ka restless ang self. Hindi ni siya makapabilin sa lingkuranan sulod sa usa ka oras. Grabe ka restless ni. Kalingkod diha ang iban ang iyang hunahuna adto na sa gawas. Ang iban nagunahuna kung anong giluto sa breaking. Amo na nga ang iban magsigi barug-barog.
Mangihi bisan dili kahiiyon. Muinom sa tubig bisan wala giuhaw. Mugawas bisan wala ang bata nagtangis. Sahay tuyoon gyud ang puya nga kusiun para nga mutangis. That is self. Hindi ta kapabilin pareha sini. Kapabilin sini, grabe ka restless ang self. Gusto sang kaugalingon nga mangita siya sa mga butang, diin iya gusto. Kay ang self, ang gusto niya, amo ang gipangita niya. Ining pagpamati, hindi na to ni gusto. Kuha ninyo? Kaya kung kamo lang pasugtan, matuguro kamo. May naghuwagok naman gani. Amo ng self. Amo ng carnality. Amen? Ang carnality, kung imo ni siya dadon sa spiritual, hindi gini siya namian. Pero, dada sa kalingawan, do ginaitik na siya. Dada. Dada dito sa giwanon karon. Kaya do giitik na siya. Lantob lang imo nga self. It is very impatience. Hindi ni siya kamao magpaabot, magulat. Always wanting actions and result. Amo nang ang kasagaran sa aton, nagalambot ang discouragement kay nga man, may gipangayo ta sa Dios sa usa ka butang nga way nahatag sa aton sa Dios. Amo nang nga moingon ta, dugay nako pangamuyo ay gihatag until such time nga ma-discourage ka because ang imo manggod nga gitawag nature, gusto nimo nga kun mangamuyo ka ara dayon. Amen. Amo na nga ma-discourage kay nga gusto nimo pag-alagad kambyo dayon. Unang kasagar mo ingon, mura mangyapon. No. May process ang Dios sa aton kabuhi. Kay grabe ang kaugaling. Ang self naton always wanting actions and result. Gusto naton ara dayon. Kung mga muyo ta kinanglan ara dayon, dogihimo naton ang Dios nga genie. Kamusiling ang genie, pangayo, kutob sa imo pangayo, kaihatag ko dayon. Nga na, hindi subong sina ang Diyos. Trabaho na sang self. Amen? Grabe ang self. Pirmi kadali, dugay maabot. Amen? Ang self, panahon na sa simba, pero daginuton pag yun ang tulog. Amen? Kay base pa lang, tambal-tambal sa anemic. That is self. Amen? Pag siling nga puasa na, mutimplaan na'y daginot, kaya nga para pugong-pugong, that is self. Amen? Dahil kadto dito sa CR, may dulce nga giugong, balik diri daw sa wala lang. That is self. Amen? Say matingala ko, fasting man, pero kadamo, panit lagis dulce. Self. Amen? Self, always wanting attention. Amen? Ang self, magod, mga attention, grabe ni. They're always wanting attentions, recognitions. Tobla, ang tao, kinanglan, imo siya dayawon. Imo siya i-appreciate. Diba? Amo nang ipangita sa self. Pero lang tao ni mga matured nga Kristohanon, ang iya kabuhi, ang importante, ang Dios ang mahimaya. Amen? Kagamo na ang mga Kristohanon nga mga immature, imo makita, kundi nimo siya ma-recognize. Itong pagpa-Thanksgiving na itong dito pata. Ba? May pastor nga way na welcome. Ni Pauli, ipangita na. Ano ni Pauli ka man? Why man ko ninyo gi-welcome? Amo ng self. Ang self kinanglan pirmi ulu-uluhan. Duyan-duyanon, itik-itikon.
Unang self. Amen? Pirte ang self. That is carnality. Gusto niya nga hatagan siya, pirmi importansya. Amen? Pirmi, gusto siya nga pirmi siya nimo, imo makita duyan-duyanon sa aboy-aboy. Amo na nga kung in case di na matagad sa pastor, di na ko gitagad ni pastor. No, that is self. Amen? You always wanting attentions, recognitions, is always mindful of the things of this world. Self says, hurry, but God says, wait. Amo ng prinsipyo sa Ginoo, pero ang self, it is always hurry. Ngana? Amo na nga mag-prayer meeting mo ingon, dali alang wali kay may kardo pa. One time, dito sa Cadiz, amo gyud ang pagsikat ni Michael Jordan. Sahay, mataymingan, isan pa man sa kay Pacquiao. Oh, may Domingo kung kaisa nga fight si Pacquiao. Diba? Puingon dahil dito, dali alang pastor kay basi humana. That is self. Amen? Una nga si Romeo Wygin nagpadala pa sila, dali ami ha. Ayan, sige, hasta magabi ita diri. Diba? That is self. Pakpakan na to ng Ginoo. Kada yon, according sa notes na to, the fat of self is shortcut, while God's way is prayer. It is very difficult for self to rely on God because the greatest work of the flesh is self-confidence and self-reliance. Perti kabudlay sang kaugalingon. Amo na mga kaigsuonan, ang Espiritu Santo nga mao ang kalayo, iya sunugon ang lihok sa tanan nga unod nun. Ug nagasunog sa tanang unod nun. Iya ni sunugon. Hindi ka niya i-destroy. Amen? Kundili, iya lamuyon ang mga butang nga hindi bagay sa mata sa Diyos. And that is what we call sa Luke chapter 3 in verse 16, siya magabautismo sa inyo sa Espiritu Santo og sa kalayo. Kag ang kalayo diri, yes, first it is considered as consuming fire. Siya ang nagasunog sa tanang unod nun. Amen. Kadayon, ikatatlo, he is also called as refiner's fire. Itang tanan mo ingon, refiner's fire. Lain ang refined sugar kag brown sugar. Diba? Si Manong Mario Suito sina. Ang brown sugar, ang refined, grabe ang proseso sina. Amo na nga kung imo siya lang taon, grabe siya kaputi kay lain ang proseso niya. But we are talking about sa aton kabuhi. Ang refiner's fire, ang Malakay chapter 3 verse 2 to 3 siling padari. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like a launderer's soap. Kitang tanan mo ingon, refiner's fire. So mga kaigsunan, diri naton masabtan nga si Pablo naghambal, ayaw pagpalunga ang kalayo sa Espiritu Santo kay nga may mahimo siya sa imo kabuhi. Amen. Amo na nga pasigaha pirmi ang imong kasing-kasing sa pag-alagad. Ang way nahimo sa imong maestra kaginikanan, mahimo ni sa Espiritu Santo. Because He is what ang nature niya, not only as to quicken, not only to consume, but the third nature of the Holy Spirit, He is called as refiner's fire. The word refine, gitawag kinig syarap. Meaning, to melt natural kon ang imo giluto muagi na sa pagkaon, ang imo mahambal sarap. Di ba? Ingana. The verb
which occurs more than 30 times, refers to that melting process whereby impurities are removed from precious metal such as gold or silver. Ang gigamit dire, amo ang pag-refine sama sa mga bulawan, metals and silver, to remove the impurities. Amen. According pa sa notes naton, ulang taon naton dire, the Holy Spirit as heavenly fire refine our faith. Ang tanang ingon pagtuo. Wow. Amo ni ang pag-alagad sa Diyos. Hindi ka mo mangin ignorante nga ang pagtuo naton sulayan. Amen ba? Kita tanan mo ingon sulayan. Aron mapadayag kung tinuod ba gayo do dili. Kay damo karon ang hindi tinuod. Muagi na siya sa gitawag refinery. Agod nga ang mga impurities makuha, agod nga ang genuine, amo ang mahabilin, amo nang sa pag-alagad. Yes, why exemption sa trials kag pagsulay? Ang tuyo sini, aron pagpakita kung genuine ba ang imong pagtuo. Nga luyo sa problema, luyo sa kinawala, balikon akon, labi na ini nga seasons, yes, ang negro sini, sira ang galing, ini nga seasons, umana ang gitawag panghatag sa bonus, makasiling ka do medyo alanganin gyud sa financial. Seasons ni karon. Amen? Ginaplastar sa Dios ang tanan nga pamaagi, arod nga ma-refine ang imo kabuhi. Because ang balaan ni Espiritu Santo as heavenly fire, refine our faith and character. Lingyab lang imo tupad. May katok na. May you told me na siya. May mauyo na siya nga kinaiya. May hindi maayo na sa iya kabuhi. O ito na nga baliko na ton. Sahay, masagmuyo ka na lang. Sahay, may ubos ka na lang. Sahay, ma-misinterpret ni mo. You must expect the horse. Meaning, hindi gid paglantawa ang iyang kaayo. May mga butang na siya kabuhi nga hindi maayo. Ka-struggle po na siya. Amen? Kaagi po na siya sa refiners. Ina-refine po na siya sa Diyos. Kung nabitaw baliko na kon, kamo hindi ginaton pag-ikumparar ang aton kaugalingon sa aton isig ka magtutuo. Hindi gid pag-ikumparar. Kung may ikumparar ka, ikumparar ang imo kabuhi kay Kristo Jesus. Ikumparar. Ayaw pag-ikumparar diri sa mga tao sa sulod sa simbahan, ma-discourage ka na lang. Amo na nga kung kaisa masiling ka, lantawa na si ikaw, ano mo ramang gyapon? Ana, sino man malkan si ikaw? Huwag man na may gihimo sa imo, pero gikumparar ni mo. Anong problema naton? Yeah. Ang imo sinakabuhi, gilantaw ni mo sila, huwag ka na naglantaw sa imo kabuhi. Oh, brothers and sisters, that is part na sa aton nga gitawag mga bad karakter naton. Amo na nga kita, kundi lang tamuhunong sa pag-alagad. Ang Diyos may consuming fire siya, kag may refiner's fire. Until such time nga ang kabuhi naton mahingpit kung kuhaon na taniya. Pakpaka na to ng Ginoo. Amen? Ano na mo makita? To refine a faith and character, to remove impurities and tragic mixture. Amen? Like as gold tease the fire.
agud magpabilin gyud ang genuine nga bulawan. Kay sa aton daghan pa ta mixture sa kabuhi. May mga impurities pa sa kabuhi naton. Sapagkat tinuod lang ang desisyon kag handom naton, ang aton desire is sometimes is impurities. Ang motive naton sometimes is not pure. Amen? Ginaagi ta sa Dios sa mga pagsulay. Amo na nga may mga kalisdanan nga nagalambot. Si John Ray nag-share, nalipay ko siya gihambal. Tungod kay di man siya maayo makatulog sa iyang samad nga nagangulngol, ang iya ginahimo, magsige na lang ampo panahon sa gabi. Sado ka nami, amo nang ang Ginoo ginaalaw na lang niyang circumstansya kay magsige ka naman lang pangamuyo. Pero lang tao bala kung maing lawas nimo, maing lawas imo mga anak, pagigda hagok na. Why na? Isang gani pagdevosyonal, why na? Pero lang tao bala kung nara ka muskalisdanan. Oh. Mamati ka pa lang sa kanta, gahila ka na, Lord, maluhi ka, Ginoo. Unang ang Ginoo, mas namian ka pa nga mas namian siya nga may sirkumstansya ka kay nga katamis sa imo pag-ampo sa iya. Umot na ano man ang tanaw. Ni nablang kanta wala imposible sa Dios. Minsan ay ang tao kay daling lumimot. Tinood bitaw na. Wala kunara ka na sa maayong nga kahimtang, maayong lawas imo mga anak. Oh, kumain ng inyong gahi. Oh, tiblang sulti na kon. Oh, pag umani mo kaon, puno ang lamisaw, umani mo kaon, dahil ni mo lingkod, tanong TV, ha, sus, katawhay. Pero natawa ko may sirkumstansya. Diba? So di ka na gani kabalo mag-abri sa TV. Una nga, ang Ginoo ginaalaw niya ang testing sa kabuhi. Agod nga ang magpabilin is genuine. Agod nga kung maglambot ang mga problema kag kalisdanan sa kabuhi, hindi ka na matarog kay nga nakaagi ka na testing. Meaning, ari man si tupi, kung pure ka na, kag genuine, kung dadon mo sa pawn shop, may presyo gid. Meaning, ang Kristohanon nga naagi sa mga pagsulay kag testing sa kabuhi, ang iyang kabuhi, yes, may quality na. Kuha ninyo, may quality na. Kasi nga na mo katapad, may quality na ang kabuhi. Amo nang hambal sa Biblia. So natural nga ang kabuhi naton may mga pagsulay. Mo gani na labi na sa mga first timer. Amen, sa mga baguhan, labi na pagsimba nimo diri, hindi ginakalikayan nga pagawas nimo may mangutana din ka man nagsimba dito sa Bunagin. Uy, buang agin ka na? Inga na. Dayon, yaga-yagaan ka na, punggan ka na. Part ni sa testing, kung bala tinuod yun ang imong motibo. Amen? Kung insakto yun ba ang imong kasing-kasing. Amen? Ang Ginoo gahimo siya paagi, agud makita ang genuine. Kabuhi na ton. Kaya kita nga daan, ang Dios lang ang nasayod sa aton kasing-kasing. Tinga ba lang inyo tupad? Duga maskara? Diba? That is right, brothers and sisters. Agad magpabilin ang genuine. Ang Isaiah chapter 1 verse 25 nagahambal, kastiguhon ko kamo, himuong lunsay og puro. Meaning, why na tragic mixture? Puro na gyud, puro bulawan, ingana. Amen? Puro bulawan, puro silver, inang puro gyud. Ingana. Hindi kay puro tikal, ingana. Kastiguon ko kamo gimong lunsay og puro sama sa pagtunaw sa plata aron mawagtang ang tanan ninyong hugaw og sagol. Siyado katahom nga verse. Kaya nga, yes, may mga nagsagol sa aton nga impurities. Amen? So brothers and sisters, ang trabaho sa Espiritu Santo, siya
ang nagalamoy sa aton mga kinaiyang hindi maayo, siya ang nagasunog sa aton gitawag impurities, agod nga ang magpabilin nga pagtuo is very genuine. Pakpakan na to ng Ginoo. Amen. Anong gihambal dito sa Psalm 66 verse 10? Gisulayan mo kami, O Dios, gisulayan mo kami sama sa plata nga gihimog lunsay pinaagi sa kalayo. Amen. Kadayon ang panultihon 17:3 sa amang ang bulawan ug ang plata tunawon sa kalayo, ang kasing-kasing sa tao sulayan usab sa Ginoo. Pakpakan na to ng Diyos. So ayaw kahibulong kon initanan nga mga butang maglambot sa imo kabuhi. Kaya nga agod i-prove sa Dios ang genuinity sa imo kabuhi. Magabarog tatanan diha sa tiilan sa Ginoo. Sabi nyo lang, ang Luke sa chapter 3 in verse 17. The praise, He will purge His tracing flow. Amen. Una nga, ang topic na ton, ayaw pagpalunga ang kalayo sa Espiritu. Diri na ton masabtan, nga si Paul, ang motivations niya, ang encouragement niya, ang kaman niya, kinanglan, magpabilin kini nga siga sa sulod sa aton kasing-kasing, kay kini nga siga may mahimo sa kabuhi nato. Ang word nga purge sa synonyms, meaning is to cleanse, to purify, and to sanctify. Ang word nga tracing flow sa sining nga passage, it is speak about the church. Kung lang taon na balik ang chapter 3 sa verse 17 sa Luke, his winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his tracing flow. Amen. This is what a metaphor. Kapila na nato ni giwali. Ang tracing floor, amo ni ang giukanan sa mga trigo. Amen? Ila ni ginabutang dito sa ibabaw nga parte, kag ila ni tamak-tamakan. Angtod nga ang tanan nga mga lugas sang binhi, mga hulog dito sa idalom. Kay may gibutang na sila dito nga lapad kaayo nga sawod, nga dito na mga hulog tanan. Kag kun ang tanan mahulog na, ang iya dayon himuon, mangita siya kundiin ang hangin padung. Kagdayon, kung ang hangin amihan, mukuha siyag pala, iitsa niya ang mga binhi uyon sa hangin, ang tanan nga walay sulod, paliron sa hangin, pero ang tanan nga may mga sulod, magpabilin sa iyang atubangan. Ang tracing floor, speak about the church. Amen. So brothers and sisters, before Christ returned on earth, He came first to His church. Amen. To restore the divine order. Divine cleansing. Divine separations between the husk and the grain. And He put a divine judgment. Anong hambal sa 1 Peter chapter 4 verse 17? Ang panahon sa paghukom, ani ana. Ang unang hukman, mao ang katawhan sa Diyos. O kung kitangon ang hukman, unsa kaha ang dangatan nitong wala mo tuo sa maing balita, kagikan sa Diyos. So Jesus Christ, before He returned on earth, comes first to His church. He set as divine order, cleanse and separate between the husk. Amo ning himuon sa Ginoo. Agod nga makita ang genuinity. Labi na kon hapit na ang rapture. May ara divine cleansing as preparations naton sa pag-atubang sa Diyos. Amo na nga ang balangi Espiritu Santo,
Mintras way pa ni naglambot, nagatabang siya sa aton. He consume and refine sa aton kabuhi. Amo na nga diri naton masabtan nga nagsiling si Pablo, ayaw pagpalunga ang siga sa espiritu. Tingnan mo katapat, ayaw pagpalunga ang siga sa espiritu. Kagsiling pa diri sa notes naton, because the church of Jesus Christ is filled with hypocrisy, perfunctory, ano ning word nga perfunctory, than merely as a matter of ritual without burden to carry. Nagasimba siya pero way nakabugaton. Amen. Gihimo niya ni like as a ritual. Pero there is no such thing as burden sa iyang kasing-kasing. Ang importante kay ari siya. Mga kaigsuonan, kuhaagi na ninyo sa inyong unahuna. Putangin ninyo kabugaton ang pagsimba. Muning gitun-an naton gabi, ma-review na sa inyong nga grupo as ang commitment naton subong nga Kristuhan. Amen. Because the church of Jesus Christ is filled with hypocrisy, yes, done merely as matter of ritual without burden to carry, indifference, immaturity, carnality, self-centeredness, rebellion, coldness, and lukewarmness. Amo ni nagatabo karon sa simbahan. Meaning, ang kabugnaw, ang kaluya, ara na. And you must question yourself, Lord, nga naglambot ni sa ako. Isa lang. Tungod siguro, nag-amamaong na ang siga sa imong kasing-kasing. Amen. Siling Padre, so Jesus is on His church with the Holy Spirit and fire to cleanse, to purify, and to prepare the church in total sanctification. Nga gihimo niya kini, nga ang verse 23 naghambal, hinaut unta, nga ang Dios nga naghatag ka natog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyog balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao sa espiritu, alag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Pakpakan nato ng Ginoo. Amo na nga ang Ginoo gina-prepared ta niya. Muna nga balikon akon, as I observe, brothers and sisters, kasagaran sa mga utod naton nga gipanguha na sa Dios. Anti sila gikuha sa Dios. Nag-agi sila sa true sanctification sa ilang kabuhi. Nag-agi sila sa true sanctifications. Agod nga ang pulong sa Dios matuman aron walay ikasaway sa ilang kabuhi o mabalaan sila sa tibuok nilang pagkatao, espiritu, kalag ug lawas. Meaning, nagbalatian ang ilang lawas, pero ipreparar sa Dios nga ang lawas nila nahingpit tungod kay ang Dios naghingpit sa tibuok nila nga pagkatao. Muna nga kita, hindi naton pagpalungon ang siga sa kalayo. Ibin kang Sister Duna, bisan unsay mahitabo, ayaw pagpalunga ang siga sa kalayo sa imong kabuhi. Hallelujah. Lord, nagapasalamat kami sa sining nga mensahe. May mahimo ka sa amon, Ginoo. Ikaw ang nagasunog sa tanan unod nun sa amon kabuhi. Ang mga handom namon nga mga tawhanon, ang mga pangandoy namon nga naungot lang sa sini nga kalibutanon, ang amon pagbisi para lang sa amon kaugalingon, sako kami para lang sa amon kaugalingon. Lord, usahay nagakalipat kami nga ang silyo sa sulod sa amon kasing-kasing, ang kalayo dili angayan nga palungon. Agud Ginoo nga magmainiton kami sa pag-alagad. Kag ang kainiton sa pag-alagad, Ginoo, amo ang magasunog sa tanan nga hindi maayos sa imo mga mata. Agud nga mangin genuine kami sa imo tubangan. Kag Lord, may kausaban sa mga kinaiya namon. Madamong salamat, Ginoo. Let us worship God.